Magandang umaga mga kapwa ko mag-aalaman. Kumusta ang ating buhay-buhay? So ngayon, nandito ulit tayo sa farm natin dito sa Quezon Province. Para ipakita ko sa inyo yung update doon sa ating mga tanim. So, yung ating mga tanim na mustasa, mga talong, okra, medyo madami tayong tanim ngayon. Kaya napakita ko sa inyo lahat. So, samahan niyo ako. So mga ka-farmer, yan, yung ating mga tanim. Yung ating okra, maliit pa, bumubulaklak na. Mamumunga na siguro ito. So, yan, yung ating mga talim na kamatis. Tapos yung itong mga mustasa dito sa ilalim. So, didiligan din natin ito mamaya para, kumbaga, ma-preskon sila. So, kailangan natin tanggalin yung mga damong ligaw para hindi na makahati sa nutrients na makukuha sa ating mga lupa. So, yan, meron din tayo ditong okra din. Medyo malaki ito. Tapos yung ating mga tanim din na mustasa sa ilalim. Narito din yung ating sili na pinruning na yan, namumulaklak na. Mamumunga na rin ito ulit. So, sana bumunga ng malaki-laki. Tapos ito yung ating mulberry na kinukuhanan para ng pagkain doon sa ating tortoise. Ayan din yun. So, ipapakita ko sa inyo yung nasa loob naman ng ating greenhouse. So, ito mga ka-farmer, yung ating mga tanim na talong, okra, yan, malalaki na rin. Tapos itong sili. Tsaka yung kamatis, medyo tabi-tabi nga lang sila pero lumalaki naman. Kaya yun, namatay nga lang yung isang kamatis doon sa gitna dahil din sa sobrang init. Tapos itong kamatis na ito medyo malaki na. So yan, kung mapapansin natin, humihiga ang puno, kagaya nung isa. Kaya lalagyan natin ito ng balag, kumbaga ng tali, para yung kamatis natin ay patayo pa din yung kanyang sibol. So mamaya, asikasuhin natin yan. Tapos ito naman yung ating plant box, yan, yung ating mga mustasa pa rin. Tapos yung may mga talong nasa gitna. So hindi ulit maganda yung sibol ng ating mga mustasa kasi kinakain na naman ng insekto. So medyo nag-uulan-ulan naman kaya tingin ko naman ay gaganda na itong sila. So yan, papakita ko rin yung nasa loob ng ating greenhouse. Ito yung ating mga lettuce dito. Yan. Medyo mainit lang kaya mapansin nyo medyo lanta sila. Pero mamaya-maya naman makakabawi din sila pagka kumbaga medyo lumamig-lamig na ulit. So yan. Tapos ito yung ating punla na lettuce pa rin yan. So mamaya didilagan din natin para kumbaga hindi siya tuyo-tuyo. Yan. Didilagan na natin yun kasi may konti pang tubig dito. Yan. Tapos ito yung ating mga punla na mansanas. So itong mga mansanas na ito ililipat na natin sa mas malaking paso para kumbaga makalaki sila ng ayos. So ilalagay lang natin ito doon sa mga well ventilated na lugar kasi ayaw ng mansanas ng sobrang init na panahon. So asikasuhin din natin ito mamaya. So mga ka-farmer, hindi ko sigurado kung uulan mamaya. Pero magdidilig na tayo ngayon para siguradong madiligan yung ating mga halaman. So, samahan niyo ako. So ito mga ka-farmer, nilagyan na natin ng balag itong ating mga kamatis para kumbaga hindi sila matumba. Yung isa nilagyan ko din. Tapos susunod natin, lalagyan din natin itong ating sitaw pag tumaas taas. So ito munang mga kamatis ang inuna kasi malaki na sila. So possible bubunga na ito. So hindi ko lang masyadong alam kung tama itong ginawa ko ditong pagkakalagay ng balag. Pero doon naman sa nakikita kong mga nagtatanim sa Batangas ay ganyan din ang ginawa. So kumbaga mas marami lang tali yung ginamit nila. So dadagdagan na lang natin yung tali kung sakaling kailangan.
Sa mga ka-farmer, ito din yung ating yung nandun sa ginawa nating mini greenhouse. Medyo ito nga lang ang lumaki, halos isa o dalawa lang. So may patay na insekto. So papakita lang natin yung hindi ko alam kung anong halaman ito, kung ito ba yung Brussels sprouts o broccoli. So didilihan lang din natin para kumbaga makita natin yung paglaki niya. So yun mga ka-farmer, tapos na tayo magdilig. Sa ngayon, medyo napuna ko lang na yung ating mga talim nga talaga ay mabagal lumaki. So, ang tingin ko na naging pagkakamali ko ay yung sa lupa. Kasi itong lupang nandito, yung kumbaga normal lang yung ginamit ko. Yung wala siyang kahit anong halo. Hindi kagaya nung una na hinalo ko siya ng mga damo, mga nabubulok na mga balat ng prutas. Para kumbaga ma-decompose siya doon sa loob ng ating lupa. So, sa ngayon, ang plano ko, kapag medyo lumaki na itong mga tanim natin dito, bibili ako ng ipa, yung ipa ng palay. So, ihahalo natin doon sa lupa. Hahaloan din natin ng, kumbaga, nung chicken manure, mga ipot ng manok, para, kumbaga, medyo tumaba yung ating lupa. So, papakita ko lang sa inyo kapag meron na ako, no? So yun mga ka-farmer, ang ating mga tanim, ayun, sa plant box, saka doon sa kabila, yung ating mga talong, mga okra. So, nadiligan na naman natin. Hopefully, bumunga sila para, kumbaga, mapakinabangan natin. So, mamayang tanghali, ay babalik na lang tayo dito kasi tanghali na rin, mag-alas 12 na. So, kailangan na nating kumain muna para, kumbaga, may lakas tayo mamaya. So, mamayang hapon, kung hindi man uulan, hindi magdidilig tayo para lang hindi matuyo yung lupa doon sa ating mga tanim. So, samahan niyo ako mamaya. A few moments later. Magandang hapon mga ka-farmer. Nandito na ulit tayo sa ating mini farm. So, gaya ng inasahan, hindi umulan ngayon. Kaya natin magdilig. So, medyo makulimlim naman. Siguro kung uulan to, baka mamayang gabi pa. So, para sigurado, magdidilig na rin tayo. Para sigurado yung mga halaman natin ay hindi, kumbaga, madidehydrate. So, samahan niyo ako. So yun mga ka-farmer, nakapagdilig na tayo. Ang ating mga kamatis, saka mga mustasa, nakailera sila dyan. So medyo malalaki na naman, kaya sana lumaki pa ng todo. Yan yung isa, malaki na yan. Ayun, meron din tayong sitaw doon, yun pa. Kaya ito yung ating upunchapad, pagkain ng ating tortoise. Tapos yung okra, yan, nadiligan na naman natin. Kaya okay na, pero mukhang kumukulimlim na ngayon. Mga ka-farmer, yung ating plant box, nakapagdilig na tayo. Yung ating mga mustasa, medyo malilit nga lang yung mga mustasa natin kumpara sa mga unang tanim natin kasi tingin ko wala nang sustansya itong lupa. Kaya siguro pag na-harvest na natin ito, papalitan na natin ito nung yung may mga halo na, kumbaga compost na yung ilalagay natin na lupa dito. Haluan natin siya ng ipa tsaka ng mga ipot ng manok. So, yun naman yung sa kabila natin. Yan, yung ating mga talong, okra, yung kamatis na nilagyan natin ng balag kanina. Yan, lahat naman yan napagdidiligan na. So yun mga ka-farmer, nandito tayo sa loob ng aking greenhouse. Yung taniman ko na lettuce kasi medyo nasira yung bubong natin at gawa ng sa lakas ng pagkakaulan nung minsan. So, kailangan natin itong ayusin para, kumbaga, hindi madama yung ating mga lettuce sa pagkasira. So, yung kanina na tinuturo natin, ito, ay mukhang hindi na nakarecover. Kukunin na lang natin to at papakain na natin doon sa ating tortoise. Kasi, sa tagal ko na nagde-lettuce din, ay yung mga ganito talagang yung baga, hirap na talaga silang makabawi. So, pagkain na lang siya ng ating tortoise. Papalitan lang natin itong
Itong nandito na bakante, ito. Kasi pag di natin pinalitan yan, ay iinit yung tubig kasi direct na siyang mainit anong araw. So, kailangan lang natin palitan muna. So, para naman dito sa ating mga tanim na mansanas, yan. Medyo, kumbaga, pinapalaki-laki ko pa siya ng konti. At tinitignan ko lang, kumbaga, inoobserbahan ko lang kasi bago lang sa akin ito. At, kumbaga, mukha naman siyang healthy kasi yan, lumalabas na yung mga tunay na dahon. Hindi na yung, kumbaga, yung unang dahon niya, nadagdagan na. So, bibili na lang ako ng mas malaking paso kasi kagaya nung paso na binili ko nung huli, yung pinakamalaking size yun para dun sa yung peanut butter fruit na napaugat ko kasi yung sanga nung ating peanut butter fruit na nakatanim dito. So, nakuha ko yung cutting niya para kumbaga maitanim natin. So, dinala ko siya dun sa farm natin, dun sa Cabinti, Laguna, sa The Big Leaf Farm. So, yun nga pa lang sa mga marunong dyan, yung mga nakapagpasibol na ng mansanas, kung maaari, kung may alam kayo, ay makikitulungan na ako. Kumbaga, kasi hindi ko pa masyadong alam ang gagawin ko dito sa tanim natin. Sayang naman kasi kung masasayang lang ito kasi napasibol na natin. So, sa mga expert dyan, please na lang po, pakicomment lang po sa comment box natin. So, yung mga ka-farmer, mukhang biglang dumilim ang langit. Parang uulan na, papatak na ang ulan. So, nakapagdilig na naman tayo. Kumbaga, naiayos na naman natin yung ating mga lettuce. Kaya, titignan na lang natin yung pinapasibol natin na orange kung, kumbaga, nagkaugat na. Yung kasabay kasi yung mansanas natin, pero naunang sumibol yung sa mansanas. Kasi siguro magulang na yung buto, kaya mabilis siyang sumuloy. So, hindi ko na muna masyadong haba ng ating vlog kasi makaabutin tayo ng ulan dito, mas lalong mahirap. So, wala naman akong masyadong naibahagi ngayong araw. Pero salamat pa rin sa inyong panonood. Sana naway patuloy kayong manood ng aking mga video. So, salamat sa inyong panonood ngayon. Naway pagpalain tayong lahat.